Praise God. Good morning po. Makikisabi naman sa katabi, masayang masaya ako't nandito ka. yung isa sabi, masayang masaya ako nandito ako. Okay. Alam niyo, pag ako yung nagpipreach, sabi ko, sa sarili ko lang, I want the people to go out of the hall na punong-puno ng hope at pag-asa. Kasi lagi sinasabi ko, sabi sa Bible tatlong mahalaga. Ang isa ay faith, hope, and love. Ang pinaka-greatest daw, greatest na, I love. Di ba? Greatest. Dahil doon, nag-concentrate sa love. Dahil greatest Hindi naman sinabing yung faith and hope ay hindi great. Greatest lang yung love. Kaya naman po, I found out, alisin mo ang hope. Alisin mo ang hope. Alam mo ang sunod doon? Lungkot, discouragement, ang iba suicide. We need hope. We need hope. At hindi false hope. We need hope na naka-anchor sa Panginoon Diyos. Amen ba? So I want to share to you something about favor. At ang title na i-share ko sa inyo, Activating God's Favor. Are you there? Ano ba, Pastor, ang favor? Ang favor means, sabi ng dictionary, is to give advantage to another. Yung binibigyan siya ng advantage. That's favor. Ano pa? Favor is showing preferential treatment. Siguro naman, pumunta kayo sa bangko, ano? And then may nakita kayo doon, preferred client. Yung mga babagong nagbabangko, nakalinya sila, pero nagugulat sila, meron dire-diretso doon sa isang counter na nakasulat, preferred client. Ano ba naman yon? Ang tagal ko nakapila dito, siya dire-diretso. Kasi, preferred siya. Ibig sabihin, merong binibigay sa kanyang pagtingin na hindi binibigay sa iba. Usually, itong mga client na ito ay mga malalaki ang deposito o matagal na talagang may account doon sa bangko. Magsimula yung bangko, nandun na siya. Pero hindi po yun ang favor. Ang favor ay yung hindi malaki ang account mo sa bangko, ikaw ay nagsisimula lamang na depositor pero prepaid ka. Yung bang hindi karapat-dapat, that, my friend, is favor. Yung matagal nang nagbabangko at malaki ang account at binibigyan ng preferential treatment, yun ay normal lang. Dapat lang. Pero kung hindi naman malaki ang account mo, babago ka lang doon, and then ikaw ay naku, pasok kayo, dito kayo. That, my friend, is favor. What else? Favor is treating others more than they deserve. At ang napakagandang istorya dito ay si Ruth. Si Ruth po ay manugang ni Naomi. Namatay ang anak ni Naomi. Sabi ni Naomi, hiwalay na kayo sa akin. Kanya-kanya tayong buhay. Sabi ni Ruth, nako, ibianan ko. Hindi ako lalayo sa iyo. Kung saan ka pumunta, sasama ako. Siya, uuwi na ko sa amin. At sumama nga si Ruth. Heto ngayon. Si Ruth, pumunta doon sa isang may nag-aani, yung field na anihan. Hindi naman siya servant. So, wala siyang karapatang mag-ani. Pumunta lang siya para mamulot noong mga nalalaglag na butil doon sa talagang servant. Pero ito, nakita siya ni Boaz.
yung may-ari ng field. Sabi ni Boaz, "Psst, damihan mo ang nalalaglag ha. Damihan mo. Bakit po? Para marami siyang mapulot." At ito po ang istorya. Si Ruth na Baalo, foreigner sa land na yon, nakatagpo ng favor. Basahin ko sa inyo yung Ruth chapter 2, verse 10. At this, she bowed down with her face to the ground. She exclaimed, "Why have I found such favor in your eyes that you notice me, a foreigner?" Foreigner siya eh. Verse 13. "May I continue to find favor in your eyes, my Lord?" Kausap si Boaz. She said, "You have given me comfort and have spoken kindly to your servant, though I do not have the standing of one of your servant girls." Foreigner siya, hindi siya kapareho noong mga empleyado doon, pero nakatagpo siya ng favor. And to make the long story short, alam natin ang nangyari kay Ruth. Napangasawa siya ni Boaz. So, favor is treating others more than they deserve. What else? Favor is exception to the rule. Ito po si Mary, isang karakter ng Bible na tumanggap ng pabor, na siya lamang ang tumanggap noon. Blessed among women. Kaya sabi ng Luke 1:30, "And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God." Exception ito sa rule. Si Mary lang ang nanganak ng walang asawa, na hindi pa nakakaranas magkaroon ng kapartner. Kaya ito exception sa rule. At sino naging anak niya? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. What else? Favor is goodness you receive that others don't. Maybe sanay na kayo sa pag-attend sa ating church. Sanay na kayo. Pero alam ba ninyo, kapag may pumupunta dito ng mga first time, lalo na't mga Christian na, humahanga sila. Sana ganito din kami, sana ganito din. I remember, may kaibigan ng aking anak na umattend sa Rosario. Siya po'y anak ng pastora sa ibang bansa, pero ibang church. Pagpunta niya sa church sa Rosario, ang sabi, "Meron ba kayong sponsor sa ibang bansa?" Usually po kasi, para malaman ninyo ang mindset ng mga ibang Christian, sila po ay umaasa na mayroong magsusupport from other countries. South Korea, Singapore, American Church. Sabi ko, wala. Kayo ba'y binigyan ng inyong main church? Hindi. Kayo ba'y binigyan ng mga tao nag-a-attend sa main church? Hindi. Minsan po hindi natin nalalaman what we have. Favor is goodness you receive that others don't. Kaya, saka ko nare-realize, hindi nga palang pabor to. Para sa ibang tao, para magkaroon nito, kailangan merong supporter somewhere. Ako, Lord, thank you sa favor. Favor lang talaga. Now, ano pa ang benefits ng favor? One day of God's favor is better than 1,000 days of labor. Si Ruth, balik ulit tayo, started na namumulot lang ng mga butil na nalalaglag doon sa mga lehitimong servant ni Boaz. Pero napangasawa niya si Boaz, a rich godly man. Pero hindi yun eh. Siya po'y naging lola pa ni King David. Ibig sabihin, sa linya niya, dumaloy ang lahi ni Jesus. Grabeng pagpapala. Isang foreigner, isang mas mababa pa sa servant, bigyan ng ganong uring pabor.
There are things, there are things that could not be accomplished without favor. Listen to this. Meron pong mga bagay na hindi ninyo matatapos maliban paboran kayo ng Diyos. Sino nakakakilala kay Heidelin Diaz? Okay. Si Heidelin ay nanalo sa Olympics ng silver medal sa weightlifting. A girl from Zamboanga, coming from a very poor family. Ang pagkain ay kasaba. Bubuhat ng pagkabigat-bigat, liit na bata. Pero hindi po yun ang pabor hindi yun Ito ang pabor. Alam ba ninyo na si Heidelin na hindi dapat manalo ng silver medal? Siya po ay bronze medal, sure. Yun po yun. Bakit? Kasi yung dalawang magagaling from Taiwan at from China ang naglalaban. At sila'y way out there. Napakagaling nila. Napakalakas nila. Talaga pong alam nung ibang kalaban na bronze lang ang paglalabanan nila. At ang magkalaban sa bronze, Korea at Philippines. Tanalo tayo, bronze medal, masayang-masaya na si Heidelin. Eto po, ang magaling yung China talaga. Sila naglalaban ng Taiwan sa gold at sa silver. Kailangan na lang bumuhat ng China. Dagdagan na lang ng 1 kilo yung binubuhat niya, yung 122 gawing 123. Or yung 112 gawing 113. Pero alam mo, nag-decide itong China na ang buhatin is 127. If I am not mistaken about the figure. Pero something like that. More than what is necessary para magkaroon ng gold. Why? Kasi gustong i-break noong Chinese ang record. Ang Olympic record, gusto niyang i-break. Kaya ang tinry niya yung sobrang bigat. Hindi po niya nabuhat. Ibig sabihin, disqualified. Ibig sabihin, nawala sa medal standing yung pinakamagaling. And then, automatically, tumaas si Heidelin. Naging silver. Ang panalo po ni Heidelin, I'm telling you, is favor. One day of favor is greater than 1,000 days of labor. Kailangan lang talaga natin pabor. Kailangan lang natin pabor. Favor, sabi ng iba, hindi, kailangan pastor ay mag-practice. Kailangan ay maghirap, magpagod. I'm telling you, si Heidelin, nag-practice, nagpagod, nagsakripisyo. And so are all the competitors. Pantay-pantay lang ang paghihirap ng mga yon. Pabor ang kailangan. Favor helps you find, ito ba? Maganda to. Favor helps you find your partner in life. Sino dito ang gustong mag-asawa? Siyempre, dapat single ka. Proverbs 18:22. He who finds a wife, or we could put husband. He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Kapag ikaw pala'y nakakita ng asawa, ikaw pala'y tumanggap ng pabor sa Diyos. Yung iba, hirap na hirap ng paghahanap. Hindi nila alam, kailangan lamang nila ng pabor. Instead of looking for that partner, look for the favor. Because he who finds a wife or a husband receives favor from the Lord. Kaya, Lord, gusto ko na mag-asawa. Hindi. Lord, paboran mo ako. Alam mo, marami na ako nakikitang marriage proposal Yung bang para maging engaged, Actually, hindi naman natin kultura yan Western yan Pero ang gagaling nila sa kanilang pagpropose, ang gagaling. Merong sa baseball stadium, nagpo-propose. Merong talagang sa beach.
Naalala ko itong pamangkin ko si Pastor Eric noong nag-propose sa kanyang asawa ngayon Niready niya lahat. Inimbita sa Subic, nag-imbita na singer. Inayos lahat. Sinama yung anak ko, magbibideo, ready na lahat. Ibibideo, yaga na. Heto ngayon, nung nagpo-propose na, sira pala ang video. So, hindi rin niya na-document. Sabi ko, kakagaling ka ng mga ito. Pag ang tanda ko noon ako may asawa na. Parang hindi uso yun noon Yung mga talagang importansyahin mong pagbukas ng cake, nandoon ng sing-sing. Magaling na lang at hindi nakain. Pero that is favor. Yan yung mga time na sasabihin ng babae, yes, yes, yes. Will you marry me? Yes. That, my friend, is favor. Bakit? Napaboran ka ni Lord para yung lalaki tumibok ang puso sa'yo at si lalaki naman napaboran ni Lord para yung babae tanggapin yung kanyang offer. Mamaya, sinong gustong tumanggap ng favor from the Lord? Yung iba hiyang-hiya. Uy, gusto ko pero ayaw ko pahalata. Meron na kaming nag-a-attend sa Rosario pag ako'y nagde-declare ng mag-aasawa. Ako yan. Ay, babae yun, ha? Oh, ako yun. Tanim pa yun, ha? Aba, yun nga taong yun, nag-asawa. O, mamaya ka magtanim. Mamaya. Ano lang yan? Sabihin mo sa katabi mo, favor lang yan. Kaya naman people are looking for favor. Tingnan mo ang mga tao kung ano-anong ginagawa, makatanggap lang ng favor. Sa daming pamahiin. Ang Pilipino, isa sa pinakamadaming pamahiin, gusto ko nga makabasa ng libro na lahat nakasulat doon ng pamahiin. Gusto ko lang malaman. Kasi ang dami talaga Ang isang malalimit, yung nagwawalis paggabi. Wag daw wawalisin ang alikabok palabas. Saan ka nakakitang nagwawalis ng alikabok na papasok? Sa kagustuhan lamang magkaswerte kung ano-anong ginagawa. Naalala ko noon yung mga kukuha ng exam, board exam. Daladala si ballpen, pinabebles. Abay, akala may dating yun Daladala. Ay, di ako na may pray nga. Ay, gusto ipag-pray O siya, sige. Akala'y nandoon. Ang suwerte. Ano pa yung mga pamahiin? Ito, nung ko lang naalaman may patay, bumubulong sila. Sabi ko, anong mga sinasabi? Bakit nabulong? Yung pala'y nagbibilin para pagdating daw kung saan, ay sila na ang bahalang magsabi. Siguro sabihin mo naman, ako'y patamain sa loto. Ako kung ano-ano na At malimit ako makakita ng lalo sa mga Chinese culture, yung bang nag-iinsenso, nagsusunog na kung ano-ano. Ay, sa paghahanap ng favor kung ano-ano ang ginagawa ng mga tao. Now, eto na. Sino ba yung mga favored? Sino ba yan? Ang favor po ay sa sino mang gustong biyayaan ng Diyos. Sovereign si Lord Gusto niyang biyayaan Ito ang sabi ng Matthew 5:45. Pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga matuwid at sa hindi matuwid. So talagang ibinibigay ni Lord ang favor kahit nga hindi born again Basta sa sovereign will ni Lord. Reason ng Panginoon na siya lang ang may alam. Another thing, sino pa ang favored? Ang favor ay para sa lahat niyang anak. Itong maganda. Huwag ka nang mag-alala kung ikaw nga bagay bibiyayaan o hindi. Sure na, qualified ka sa favor. Bakit? Kasi sabi ng Romans 8:32, since He did not spare even His own Son for us, but gave Him up for us all, won't He also surely give us everything else?
Alam mo, sa pagbasa ko ng verse nito, pabor to eh. Ibinigay na nga ang anak. Di siguradong ibibigay niya ang lahat ng bagay because lahat ng bagay mas mababa sa kanyang anak. Naibigay ng pinakamataas eh. That, my friend, is favor. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, favored ka. Tell your neighbor, sabihin mo, favored ka. Now, Pastor, I know God wants to bless me. I know God wants to help me. I know God wants to promote me. I know that the Lord wants to treat me special. Pero, Pastor, bakit hindi ko makita? Yan na. Bakit ka parang hindi ko makita yung favor? Eto po. Ang sabi ko sa inyo, basta ikaw ay anak ng Diyos, ang pabor ng Diyos ay nasa iyo na. Kailangan lang ma-activate. Kaya yung title ng ating preaching, Activating God's Favor. Sino dito ang kumuha ng linya ng cellphone, ng telephone? Nasa iyo na ang phone, nasa iyo na ang SIM. Sabi sa iyo, maghintay po kayo ng mga ilang oras bago ma-activate. Ibig sabihin, kahit favored ka na, meron pa ring period, meron pa ring word na kailangan ma-activate. So yung pabor na nasa iyo, kailangan ma-activate. Are you there? Papag-usapan natin ngayon how to activate that favor. Sinong excited? Sino ang excited na malaman kung paano yung pabor ng Diyos ay maging aktibo sa Kanya? All of us know that we are favored. Alam ko yon. Pero Pastor, bakit? Isa lang. Sa oras na ito, sa araw na ito, i-activate natin yung pabor ng Diyos. Sino excited? Okay, number 1, how to activate favor. Number 1, believe that favor is for you. Una muna, you have to believe that. Yes, ang Diyos ay nagbibigay ng pabor sa kanyang mga anak, pero nahihirapan akong maniwala na ang pabor ay talagang para sa akin personally. Nahihirapan akong mapaniwala ang pabor ay mismong para sa akin, yung sa akin personally. Okay. Maaaring kaya ganon, maaaring marami ka ng pabor na tinanggap, pero hindi mo nare-recognize. Kaya nalimutan mo na favored ka. Wala sa system mo. Nalimutan mo. Kasi hindi mo recognize. Pastor, paano ang gagawin ko para wag kong malimutan ako'y favored? This is what you're going to do. Celebrate God's favor. Ang ibang tao, napansin ko, ang bilis nilang ikwento ang mga pangit na nangyayari. Ang bilis nilang ikwento kung anong masasakit sa katawan. Ay, hello. Ay, naku, sakit ng ganyan. Sakit ng ganyan ko. Ang bilis ikwento. You know why? Kasi yon ang kita nila. Ang tao, ang nakikita ay kung saan nakafocus. Tayo po ay may kakayanan, tayong mga tao, na pag pumokus tayo sa isang tao o sa anuman, hindi natin kita ang iba. Nakafocus ako kay Pao Tess, ang director, the best director. Alam mo, nung nakafocus ako sa kanya, hindi ko kayo kita. Alam ko lang na may mga ulo. Pero si Pao ang kita ko. Yan po ang katangian ng focus. Kapag nakafocus ka sa isang bagay, hindi mo kita ang iba. Kaya naman yung mga tao na wala nang ginawa kundi magkwento ng mga pangit na nangyayari, katagal-tagal na yun pa rin ang sinasabi. Alam mo, nung ako'y nasa ospital, noong ganyan, kailan kayo? 7 years ago. Alam mo, hindi mo makikita ang favor ni Lord. Kahit pa sa pahuli may sasabihin kang testimony na favor, ay pero
ay sinimulan mo sa pangit eh. Kaya yung mga nagtetestify, siguro pagpapaganda, simulan sa pangit, tapos mamay gaganda. Sabi ko pag nakikinig, sabi na, ano bang nangyaring maganda? Dahil sa haba ng sinabing pangit, ay ako'y nalambot na. Hindi na ako na-encourage. At nung malapit-lapit nang matapos ang testimony, at praise the Lord, ako'y gumaling. Iyon! Sa wakas! Celebrate God's favor. Huwag mo laging ikwento ang sad stories mo. I have a secret to tell you. Walang interesado sa sad stories. Aray. No one cares. Of course, God will send you people who will care. Pero please lang, kapag naman naikwento mo na sa isa, dalawa, tama na. Gusto mo ikwento sa buong klase, sa buong barangay ang iyong sad story. Okay na, pag na-inner heal na, tama na. Kaya yung iba hindi makalaya sa kanilang wound, ay araw-araw nagpapa-inner healing. I-inner healing mo ako. Ay, di napag-pray ka na ni Pastor. Gusto ko inner healing mo ulit ako. Ay wala, hindi ka lalaya. Bakit? Ay dapat nakalaya ka na doon eh. Ay bakit ganito pang nararamdaman ko? Ano na yan? Renewing of mind na yan. Ang iba, nire-renew ang emotion. Sa hirap i-renew ng emotion. Walang sinabi ang Bible na renew your emotion. Ang sinabi, renew your mind. Ikwento mo ang mga victories mo. Ikwento mo. Ako, sa to, lagi ko kinukwento nung ako'y high school. First year yata, second year, ako'y nanalo ng 100-meter dash. Yung lagi kinukwento ko, sa tagal na. Because that was my first victory in life na talagang feel na feel ko. Mas masarap ikwento yun. Kaysa napakadami kong failures at napakadami kong, mas masarap ikwento yung 100-meter dash na ako'y nag-champion, tinalo ko yung 4th year, 3rd year. Woo! Ay, meron ka naman victory, pinipili mong ikwento yung iyong mga failures eh. Kaya naman hindi mo makita ang favor ni Lord. Kasi mali focus mo. Kasi pag pumokus ka sa failure, hindi mo kita ang victories. That is why nalimutan mo na ikaw ay favored. Nalimutan mo na kasi nakapokus ka sa mga failures. Are you there? Ako, alam mo, magkwentuhan tayo dito ng ating mga sad stories. Magkwentuhan tayo ng ating mga problema dito. Maniwala ka, 1 linggo na hindi pa tayo tapos. Simula ngayon, you will not celebrate sad stories, you will not celebrate failures, you will not celebrate those things. You will celebrate the victory of God. Kahit konti pa lang yan, kahit ilan yan, celebrate it. Eh ako ngayon, nakapark lang ng maganda. Wow! Favor! Parking lang yan. Tuwang-tuwa na ako. Ay, depende yan kung saan nakatingin eh. Are you there? Be favor conscious till maging part ng system mo. Psalms 40 verse 5. Many, Lord my God, are the wonders you have done, the things you planned for us. None can compare with you. Were I to speak and tell of your deeds, they would be too many to declare. Sabi ng psalmist, kung sasabihin ko ang mga ginawa mo, napakarami noon para aking ideklara, napakarami. Itong psalmist na ito, doon lang nakatingin. Hindi naman ako naniniwalang walang nangyaring hindi maganda sa taong ito. May nangyari din. Kaya lamang, hindi siya nakatingin doon. Nakatingin siya sa magagandang nangyayari. At sabi niya, kung sasabihin ko yung magagandang ginawa mo, Panginoon, ang dami-dami noon. Sana ganun tayo, ano? Ano pa? Why is it people, tanggapin nila at hindi sila naniniwala na sila'y favored personally. Yung kanilang paniwalang favor, yun parang word lang na yes, I am favored. Pero yung talagang pasok na ang pabor ay para sa akin, kay Ito. Yung pabor ng Diyos ay para kay Ito personally. Bakit hindi nangyayari yan?
Kasi minsan ang akala, ang mga magandang nangyayari ay dahil sa kanyang paghihirap, sa kanyang pagod, kaya hindi niya alam na yun ay favor lang. Ano pa? Sa karamihan ng failures, na-discourage na. Walang nangyayaring maganda, matagal na. May mga planong magaganda, malimit, di pa natutuloy. Ang mga salita, muntik na sayang, kakaunti na At nakondisyon na ang kanyang mind to accept disappointments. Church, refuse to let your mind be conditioned by past experiences of failures. Refuse. Huwag mong hayaang tanggapin ang isip mo at makondisyon ang isip mo sa failures. No. Why? Because sabi ng Proverbs 23 verse 7, for as he thinks in his heart, so is he. May mga tao po na bata pa ay sinabihan na sa kanilang bahay na siya daw ay malas. May mga tao na sinabi na kaya daw gayon ay dahil may balat sa, alam na ninyo. May sinabi, ikaw na may mainit ang katawan. Ikaw na may mahirap pa sa daga. Ikaw na may palugso. Ikaw ang dahilan ng dusa ng mga magulang natin. Huwag mong tatanggapin ang ganitong bansag. Huwag mong tatanggapin. Huwag mong hayaan ang mga negatibong salita nila ang humugis ng loob mo. Kasi pipilayan ka nito sa loob. I remember, siguro naikwento ko na, nung ako'y bata pa, lagi akong ang tawag sa Batangas, nakakabubo. O sa iba, natatapon. Kung may dala akong tubig, natatapon. Tuloy, binansagan ako doon sa bahay naming si Bubo. Simula nung pinangalanan ako si Bubo o si Tapon, hindi na lang tubig ang natatapon ko, pati kutsara, tinidor. Pero yon, ingat na ingat ko na. Ingat na ingat ko na. Pero dahil doon sa tatak, doon sa bansag, doon sa label, yun ang nangyayari. Kaya church, it is your responsibility to refuse and not to accept any negative words that will be spoken against you. Kung noong bata hindi mo pa alam, pero ngayon ay alam mo na, kapag may sinabing negatibo sa'yo, sabihin mo, no amen, hindi ko tinatanggap yan ha. Pag may sinabing, no. I am a new creation. No. Are you there? Your inside shapes your outside. Kaya kung hindi mo nakikita ang pabor at hindi ka maniwalang ang pabor ay para sa iyo, there must be a change on the inside. Kailangan may mabago sa loob. Your image of yourself must change. Hindi ibig sabihin at na-heartbroken ka, ay hindi ka lovable. Hindi ibig sabihin at mayroong something happen in your love life na hindi maganda, hindi ibig sabihin hindi ka lovable. No. You are not defined by what happened to you. You are defined by how God feels about you. Hindi ikaw ang resulta ng mga nangyari sa buhay mo. Kahit pa ilan niyang nang iwan sa'yo. Ikaw ay kung ano ang pakiramdam ng Diyos tungkol sa'yo. And I will tell you what God feels about you. Hebrews 13 verse 5, I will never desert you, nor will I ever forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. That, my friend, is who you are.
Yan ang kung sino ka. Ikaw ang lovable, mahal na mahal na mahal ng Diyos, and you will not care kung may mga taong nagsabi sa iyong hindi ka niya mahal because they will not define who you are. Hindi sila magsasabi kung sino ka. Ang magsasabi ay ang Diyos, at ang sabi ng Diyos, mahal na mahal na mahal kita, hindi kita iiwan. Alam mo, yung mga taong nangiiwan, huwag niyong pakahabulin. Huwag kang magkandara pa dyan. Pastor, inagaw! Inagaw! Walang inagaw. Hindi talaga iyo. Pastor, aray. Mas masarap pang tanggaping inagaw kaysa sabihin mong hindi akin. Aba, ay move on. Move on. Ang sabi ng tatay ko, yan daw mga ganyan, yung mga partner-partner, yan daw ay parang jeep. Pag nakalampas yung isa, may kasunod. Ay habol ng habol sa isang lumampas. Maniwala ka, kahit kay alas 12 na ng gabi, merong nadaan, pabor. Maghanap ka ng makausap, sabihin mo, may pag-asa ka. Huwag na sabihin, alam na. Bakit ka nandito? Why are you here? Pastor, may nag-imbita po sa akin. Pastor, ako po ay dinala ng magulang ko simula bata pa. Ikaw, ba't ka nandito? Ito pong asawa ko, hindi ako tinantanan. Ikaw, ba't ka nandito? Ito pong cell group ko, maraming pinangako sa akin. Kakain daw kami pagkatapos ng Sunday. Sasabihin ko kung bakit ka nandito. Listen, listen, listen. Nandito ka kasi pinili ka ng Diyos. John 15 verse 16. Ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko. Ako, pastor, kaya ako nandito talaga, sasamba ko, ako'y nagpasya na, ako'y sa Panginoon. No. Marami na akong nakausap na ganyan. Listen to this. Kaya ka nandito, biniyayaan ka ng Diyos para maramdaman mo siya, para ma-feel mo ang kanyang pag-ibig. Kaya pag ikaw ay nagpuri, ramdam na ramdam mo siya kasi pinili ka ni Lord. Alam mo, now you know how important ikaw sa Panginoon. Napaka-importante mo. Karami namang pipiliin, bakit ka ikaw? Ano kang nakita sa iyo? Ano kang nakita sa akin? Anong nakita sa atin? Huwag kang magsasabi ng kung ano-ano. Bakit tiyak sasabihin ko sa iyo, may taong masigit sa iyo. May taong masigit sa atin. Sasabihin ko sa inyo kung anong nakita ni Lord sa inyo. Listen to this. Ito napakatindi. Ito ang nakita ng Diyos sa inyo. Wala. Wala. Kaya lahat ng papurit luwalhati ay Kanya. Ako'y very confident dito. Ikaw na nandito, hindi ka na makakalayo sa Diyos. Kayo dito na may mga pinagpe-pray na mga anak ninyo, maaaring nandito, maaaring nyo ba hindi nyo kasama at nagliliwaliw pa, may sasabihin ako sa iyo, napatanggap mo na. Sigurado ako, hindi na magtatagal. Yan ay hindi makakawala sa pag-ibig ng Diyos.
Bakit mo nasabi, Pastor? Una, testimony ng buhay ko. Ginawa ko na po ang lahat ng paglayo. Ginawa ko na. Ginawa ko na lahat ng paraan para lumayo. Naghanap ako ng substitute kasi naranasan ko ng Holy Spirit. Ay, ginawa ko na. Kaya lagi ko sinasabi sa mga may balak lumayo, wala kang pupuntahan na hindi ka kayang abutin ng Diyos. Wala, wala, wala. At ang mapagpala at punong-punong pag-ibig ng Diyos ay aabutin ka. Testimony. Ako'y na-born again nung ako'y second year college. First year college yata. Magaling kayo. Tandaan ninyo kung kailan kayo na born again. Talaga ako hindi Hindi ko nga alam kung kailan talaga. Basta ako'y uma-attend. Kasi hindi ko naman maunawaan na salvation Kaya pag nagtuturo ko ng salvation, talagang hinihimay ko para maunawaan mo sa very simple way. Hindi ko man naunawaan, pero nararamdaman ko ang feeling ng presence. Alam ko yon. And then, ako'y lumayo. Yung word na backslide. At tunay po yan, mas matindi pang kasalanan ng ginagawa ng mga backslider. Mas mabait pa nung hindi pa nagbabackslide. Grabe. Graming dumi. And then narinig ko sa mga nagpipreach, kung ang kasalanan mo ay sinlaki ng barko, ang pag-ibig ng Diyos sinlawak ng dagat. And then sabi ko, ay napalakpak ang mga tao, di ba palakpak din ako? Alam mo pala, ang anumang hindi buhay sa'yo, walang dating. Miski pumalakpak ang katabi mo ng malakas, sabay ng luha, di kayo mapapasabay, siya naapektuhan, ikaw ay hindi, kasi walang dating sa'yo. Hindi pumasok sa puso. Until, nung kami ay papunta sa Davao, sakay sa aeroplano, tumingin ako, malapit sa window Nakita ko ang barko simula sa taas na perspective of view, ang liit. Ang liit. At nakita ko ang dagat. Ang laki. Sabi ko, yun pala yun, Lord. Yun pala yun. Miski anong laki ng kasalanan, sinlaki man ng barko. Yan pala'y napakaliit kapag nilagay sa dagat ng iyong pag-ibig. Napakaliit. Oh, I pray that we will have a revelation of God's Word. Lahat ng Word yung reveal na reveal. Bakit ko sinabi yon? Bakit ko sinabing sigurado ako na kayo ay hindi mawawala sa Panginoon? Yung mga nag-aalala, baka ako hindi na born again. Sino may sabi sa iyo? Bakit sigurado ako? Dahil po dito sa verse na John 6 verse 37. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Bakit ka nandito? Tutuloy ko muna. At ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Bakit ka nandito? Kasi lumalapit po ako kay Jesus. Bakit ka lumalapit kay Jesus? Kasi ibinigay ka ng Diyos Ama kay Jesus. At bawat lumalapit kay Jesus, hindi yan nakakaranas ng rejection. Hindi yan nakakaranas ng pagtataboy. Sa halip, isang pakiramdam mo lang, isang pagpaparamdam mo lang kay Lord Jesus. Jesus, I love you. Nandiyan na si Lord. Yayapusin ka. Hindi ka itataboy. Binigay ka sa akin ng Ama. Hindi ako papayag na mawawala ka sa akin. Binigay ka sa akin ng Ama. Kaya ako'y sigurado na lahat ng ligtas na nandito ay mananatiling ligtas hanggang wakas kasi ibinigay ka ng Diyos Ama kay Jesus. Ibinigay ka kay Jesus. Pag si Jesus humawak, walang bitawan.
Pastor, please, kindly. Dito tayo sa taas. Harap ka sa kanila. Ito talaga nabubuhay sa pabor ng Diyos. Okay. Kunwari lang, si pastor, nagpasyang magliwaliw. Yung nagliliwaliw na hindi maganda. Alam niyo ibig ko sabihin, ano? Para malaman kung nagkakaintindihan tayo, para makatuloy na ako sa susunod. Alam niyo ang ibig ko sabihin, ano? Yan. Ibig sabihin, lumalayo. Pero dahil pastor, marami nang narinig na salita ng Diyos na kanyang pinipreach, hawak pa rin naman sa Panginoon. Hawak. Pagpalagay na ako ang Panginoon, pagpalagay na ha. Pagpalagay na lang. Hawak. Yung kabila. Yan. Yan. Sa bisig. Yan. Itong si pastor, aba, gusto na namang lumayo. Sampol lang ha. Lumayo. Ang nalayo, nabitaw. Paano ka lalayo kung nakakapit ka sa akin? Ikaw, bumitaw ka. Wala kang iba. Okay. Sige na, pagtsatsagaan na kita. Okay. Nabitaw. Eto ngayon, nagpupumilit, bumitaw ano. Akala kasi natin, ang relasyon natin sa Diyos ay depende sa atin. Nabitaw tayo. Hindi natin alam, ang Diyos nakipagtipan sa atin. Nakipag-covenant na lahat na tatanggap sa Panginoong Hesus bilang kanyang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ay ituturing at tatanggapin na anak ng Diyos Ama. At itong si anak na ito ay gustong bumitaw. Sige, bitaw. Kung kaya bitaw. Sige. It is not about you. It is about God. Hindi ka bibitawan ng Diyos. Thank you, Pastor. Sabihin mo sa katabi mo, sigurado akong ligtas na ligtas kitang dalawa. Dahil sa Diyos Ama. Let the Word of God define you. Maraming problema ng Kristiyano ay identity crisis. Ang pagkilala nila sa kanilang sarili ay kung anong sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanila. Minsan naman ay kung anong ginagawa nila. Sabi nung isang magandang saying, a man is not what he say he is. A man is what he does. Kagandang pakinggan. Ang lalaki, hindi kung ano ang kanyang sinasabi. Ang lalaki kung anong kanyang ginagawa. Ang gandang pakinggan, lalo na sa mga may tamang hugot. Well, I want to tell you, no! A man is what God say he is. Ang tao ay kung ano ang sabi ng Diyos kung sino siya. At pag nalaman mo kung ano sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa iyo, magkakaroon ka ng tamang identity. Ikaw ang katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Huwag kang maglala, nagkasala ka, hingi ng tawad. Dahil ang katuwiran mo naman ay hindi sa iyo galing. Ang katuwiran mo ay dahil tinanggap mo si Jesus. Pag tumitingin ng Diyos Ama sa iyo, ang nakikita niya ang katuwiran ng Panginoong Jesus hindi sa iyo dahil wala ka. Kaya miski ikaw ay pumalpak, lapit sa Panginoon. Huwag mong hayaang itaboy ka ng guilt, galing sa kaawa yon. Huwag mong hayaang itaboy ka ng condemnation, galing sa kaawa yon. Now you know who you are. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Ano pa? Ako ang matuwid na ang panalangin ay naririnig. Pag ikay nananalangin, yan ang iyong mindset. The prayer of the righteous person availeth much. Ako ang ulo, hindi ako buntot. Kaya lahat ng hinahawakan ko'y pagpapalain ng Diyos. Ako'y mananagumpay. Ako'y overcomer. Panahon na upang tumayo kung sino ka. Panahon na para tanggapin mo ang para sa iyo. At ito ang sabi ng Diyos, ikaw ang taong favored at tumatanggap ng pabor. Ikaw yon. So, remember, we are still activating God's favor. Anong sunod?
Number 2, expect favor. Kung naniniwala kang favored ka, mag-e-expect ka. Amen ba? Kung naniniwala ka na ikaw ay pabor, ang pabor ng Diyos ay nasa iyo, God bless you, sister. Ang pabor ng Diyos nasa iyo. Kung naniniwala ka ang pabor ng Diyos ay nasa iyo, mag-e-expect ka. May kaugnayan ang ating mga inaasahan sa mga nangyayari sa ating buhay. Kung ang ine-expect mo ay worse, then yun malamang ang mangyayari. Pastor, ako hindi nag-e-expect para wag ma-frustrate. Then, inihahanda mo pa lang sarili mo sa frustration. Pastor, kasi dati umasa ako pero walang nangyari eh. Kahit ilang beses ka nang umasa at walang nangyari, umasa ka pa rin, may magandang mangyayari. Why? Because your past experiences won't change the truth and the fact that you are favored. Hindi babaguhin ang mga nakaraan mo, mga pangyayari sa buhay mo, ang katotohanan na ikaw ay pabor. Ang pabor ng Diyos ay nasa iyo. Hindi babaguhin ang mga nangyari nung una. So what? Kung may nangyaring pangit noon, it will not change the truth that I am favored. I am still favored. That's why I am expecting favor. Wala pong makakapigil. Ito po sabi ng Panginoong Yesus John 10:10, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Pumunta ang Panginoong Yesus para bigyan tayo ng buhay at kasaganaan nito. So expect buhay, expect kasaganaan. Kasi yun ang reason kaya nagpunta si Jesus, kaya expect it. Asahan mo yon. Church, wala makakapigil sa pabor ng Diyos sa iyo. Wala. Sinabi ng Diyos sa Ahaz, ang anak ng babae ay susugatan ka sa ulo. Nung nagkasala si Eva, sinabihan agad ng Diyos ang Ahaz, nakaw, yung descendant nito, susugatan ka sa ulo. Napigilan ba ng Ahaz? Sinabi ni Elias, tutupukin ng apoy ng Diyos ang aking handog. Napigilan ba ni Baal? Nung ipinanganak si Jesus, sabi ni Herod, patayin lahat ang mga bata. Napigilan ba ni Herod? Si Jesus, sinabi, wasakin ninyo ang templo at sa 3 araw itatayo ko muli yun. Talking about His body that will resurrect after 3 days. Napigilan ba ni Satanas? Napigilan ba ng sementeryo? Napigilan ba ng kamatayan ang pagkabuhay niyang maguli? Hindi. Anong point mo, Pastor? Walang makakapigil sa gustong gawin ng Diyos sa iyo. Walang makakapigil sa pabor ng Diyos sa iyo. Kaya ikaw ay mabuhay na umaasa. Every day. Si Pastora Melody ay lagi sinasabi every day, ang laking blessing! Ang laking blessing! At ako naman ay si taga-amen. Amen! Amen! Dahil pag hindi ako nag-amen, ako'y titingnan noon. Yes, amen! Gagawin pa ako, laki talaga! Amen! Kaya yung mag-asawa, kailangan laging united yan. Para pag yung isa nag-declare, yung isa mag-amen. Ay, yung isa nag-declare, ang yaman-yaman ko, sinong misabi? Ay, wala, ay hindi ka isa. Well, iba po kapag nag-agree ang dalawa, matindi yan pag nag-agree. Kaya kayong mga asawa, pag sinabi ay maganda, agree. Alam mo, tayo hindi lang favored, tayo po ay nag-grow in favor, lumalago sa pabor. Lucas 2 verse 52. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Kaya, hindi lamang po dapat nag-e-expect, dapat tumataas ang expectations. Ako'y nag-e-expect, praise God. Pero I'm telling you, ang pabor tumataas. Pataasin mo rin ang expectation mo. The level of favor we experience in life will rise to our level of expectation. Kapag nag-e-expect ka ng mas matindi, kapatid, mas matindi rin ang pabor na mararanasan mo.
This is how to activate favor. You have to expect it because you are favored. Now, number 3. Lapit na. Malapit na at ma-activate ng favor. Excited pa ba kayo? Number 3. Give favor. Give favor. Yan. Galatians 6 verse 7, anumang ihasik ng tao, siya rin namang aanihin. Sino dito nakarinig namin, nagsabi sa iyo, favor naman. Favor naman. Pakiano naman na rin, favor naman. Anong ibig sabihin? Siya'y humihingi ng pabor sa iyo. Ano sasabihin mo? Ay, abala. May lakad pa ako. Favor naman. Kaya nga favor eh. Ikaw talagang magbibigay noon. Humihingi siya ng favor. If you want to activate favor in your life, give favor to others. Bakit si Joseph? Bakit si Joseph? Napakatindi ng pabor niya sa tao. Di ba? Dahil si Joseph ay very generous in giving favor to others. Nagbigay siya ng pabor kay Potiphar. Siya ay nagtrabaho ng maayos. Hindi naman kailangan sobrang ayos, pero ginawa niyang mabuti ang kanyang trabaho, kaya naman siya ang ginawang head ng tahanan. Naging mabuti siyang trabahador sa warden, at kinuhanan niya ang warden ng trabaho para si warden ay sitting pretty, at si Joseph lahat ang very generous na gumagawa ng pagmamanage ng kulungan. Napaka-generous ni Joseph dun sa baker. Na naginip si baker, kanyang ininterpret. Na naginip si butler, ininterpret niya. Hindi naman niya kailangan gawin yon. Pero Joseph is very generous with his talents. Noong ininterpret ni Joseph ang dream ni Pharaoh, ang hinihingi lang naman ni Pharaoh ay interpretasyon ng dream. Alam mo ang ginawa ni Joseph? Because he is generous, nag-advise pa siya kay Pharaoh kung ano ang dapat niyang gawin. Nako, mahal na Paraon, kayo po ay maglagay ng malalaking warehouse habang dumadaan po ang 7 taon ng masaganang ani para meron po tayong may handa. Teka, ikaw ang may alam niyan, ikaw na nang gumawa. Si Joseph ay napaka-generous. Favor flows from your spirit to others. Pag ginagawa mo ang favor, gawin mo naman ang masaya ka. Kasi mahalaga yung pag-flow ng favor galing sa espiritu na talagang hindi polluted. Anong ibig sabihin? Kapag ang iyong espiritu ay puno ng bitterness, yun ang lalabas eh. Baguhin natin ang ating attitude. Let's believe the best in people. Kahit pa yung mga tao, may mga tao lagi din yung nakakainis eh. Bigyan mo ng pabor. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Si Joseph, napaka-generous niya in forgiving insult or injury. Si Joseph, nasa kanya na lahat ng reason para maging bitter sa kanyang mga kapatid, pero pinili po niyang patawadin ang kanyang mga kapatid. You know what? Forgiving is the most generous thing you can do. Don't tell me you are generous kung ang binibigay mo lang ay pera. Generous ka kung ang binibigay mo ay pagpapatawad. Bakit? Kasi sa pagpapatawad, ikaw lamang ang pwedeng magbigay noon. Nagkasala ka sa akin. Sasabihin sa iyo ni Pastor Gare. Sasabihin sa akin ni Pastor Gare, Rebito, patawad na lamang. Teka naman, di mo ikaw nagkasala sa akin. Hindi, nahingi ako ng tawad sa iyo para doon sa taong ngayon. Hindi naman pwede, walang sarap. Siyang humingi ng tawad, siya nagkasala sa akin eh. Alam mo, ikaw lamang ang pwedeng magbigay noon. Kaya kung ibibigay mo ang pagpapatawad mo, you are the most generous person. And if you want to receive favor, come on. Let generosity flow from your spirit to others. Are you there? Malimit ko sabihin, give favor. Sa mga negosyanteng mga kasama ko sa Rosario, itong mga payo ko sa kanila. Ikaw, gumagawa ka ng bintana. May gumagawa ng bintana doon eh. Kapag may umorder sa iyo ng bintana at umo-order ng 5, ang gawin mo 6. Bigay mo na yung isa.
Pastor, ang butas na may lilima eh. Ay, di magbutas ka uli. Huwag kang sumunod sa usapan. Anong ibig nyo sabihin, Pastor, magagalit? Hindi. Dagdagan mo. Ang usapan ninyo, magkano? 100,000 ang kontrata. O siya, hindi pa natawad, patawadin mo. Lagi mong bibigyan ng pabor. Yan ang mga negosyante nagsisimula, hindi sila marurunong. Lagi gustong makakuha. Nakaw, ari namang nagawa ko pala, mas malaki naman pala sa sukat na ko. Nagkamali na sukat, pwede ka natin i-adjust. Ay, i-adjust lagi sa palaki. Pwede ka. Lagi kang magbigay ng pabor. Ano man yan, negosyante ka man, ikaw man ay nagtatrabaho. Ano kang masama doon sa medyo magtagal-tagal? Alasin ko na, malapit na. Alasin ko na. And then pag ginawa mo yon, do it unto the Lord. Nakawi, kahit naman okay magpagod ng pagpagod, bali wala sa mga yan. Yun din naman na sweldo. Pare-pareho lang, ba't ako magpapagod? Mali ka eh. Hindi mo naman ginagawa para sa Kanya. Ginagawa mo para sa Diyos, at ang Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay, ang Siya ang magpapala sa iyo. Pero ipasok mo sa sistema mo na ikaw ay lagi nagbibigay ng pabor sa iba. Lagi ka nagbibigay ng pabor. Are you there? Kung anong ihasik mo, yun ang aanihin mo. Don't forget ang pinag-uusapan natin dito, how to activate God's favor. Ang pabor nasa iyo, ba't di mo makita? Kasi nga ito, hindi natin nagagawa. Kailangan, espiritu natin, bumili ng kamates, tinimbang, yan 1 kilo. Areho, 3 pa. Nabili ng lonsones. Sige, libre ho ang tikim, libre ho. Kain ho kayo. Ako, yung isa naman gusto malamang. Mas marami pang kinain kaysa binili. Christian. Hindi tayo ganon, Christian. Lagi naghiling naman. Ay natimbang na hiling. Naglagay. Itatali ng plastic. Abay, nakakuha pa. Samahay pa ito. Paano ka tatanggap ng pabor? Ikay mangunguha. Ikay mangunguha ng pabor Lagi ikaw ang gustong tumanggap ng pabor. No. If you want to activate God's favor in your life, paboran mo sila. Are you there? Huwag kakalimutan, paboran mo ang Diyos. Kung gusto mong paboran ka ng Diyos, paboran mo siya. Ano ibig sabihin? I-prioritize mo siya. Ano sabi ni Lord sa iyo? Go make disciples of all nations. Mga cell leaders, are you here? Cell leaders, raise up your hands. Salamat sa ilang cell leaders na nandito. Kayong mga cell leaders, kayo lang ang nagbibigay ng pabor. Yung iba, puro tanggap. Pero ito ang sabi ng Diyos, paboran mo ang Diyos at tatanggap ka ng pabor sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, go make disciple of all nations. Alam mo ba ang sabi ng verse na ito, John 15:16? Ako'y hindi ninyo pinili. Yung sinabi ko sa inyo kanina, ngunit kayo'y pinili ko. At itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. Magbunga sa kaluluwa, magbunga sa ugali. Pero dito, alam niyo, ang bunga is talking more of people na nadala mo sa Panginoon. Upang kayo ay magbunga, kayo humayo at magbunga, at ang bunga ninyo'y manatili. Sa leaders, yung ginagawa ninyo ay para manatili ang mga bunga. Anong resulta niyan? Upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibigay niya sa inyo. Upang kung anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay ibigay ng Ama sa inyo. Cell leaders, kayo na may bunga at nananatili ang inyong bunga, come on, mag-pray kayo kasi meron kayong pangahawakan. Sabi ng Panginoon, anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Kayong mga pastor na humahayo, may inaalagaan kayo at pinagpe-pray ninyong huwag mawawala. Ay nako, kayo'y manalangin na. Sapagkat ang inyong panalangin, agad maririnig, agad sasagutin. Are you there? Now, in conclusion, confess that you are favored. Ito na po ang to activate. Ngayon, i-activate na natin. Are you there? Remember ha,
Ang salita ay magiging kapakinabang lamang sa inyo kapag ito'y gagawin ninyo. Remember yung una, believe that you are favored. Expect that you are favored. Expect it. Number 3, give favor sa iba. At ito na, i-activate na natin. Gusto ko mamaya, maghanap na kayo ng bibigyan nyo ng pabor, ha? Mamaya. Pasakiyin nyo sa inyong sasakyan, bigyan ninyo ng merienda, pakainin ninyo, punasan ninyo ng pawis, kung ano man. Paapat, i-activate natin. We will confess God's favor. Proverbs 18:21, life and death are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Life and death is in the power of our tongue. We have authority. We have to talk in strength and in victory. Why? Because sabi ng John 6:63, my words are spirit and life. My words are spirit and life. So we will speak words of favor until our spirit is revived, until our spirit and our system is into God's favor. We will speak it. Ready na ba kayo? Ikaw na meron nararamdaman sa katawan, ito ang sabi ng Diyos sa iyo. Psalms 91 verse 16. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Kung bibigyan ka ng Diyos ng long life, therefore, aalisin niya sakit. Are you there? At saka yung long life, meron po yung definition, meron yung meaning, hindi yan basta long life. Yan yung long and satisfied life. Wala pong life na satisfied na nasa ospital. Hindi satisfied yun. Kaya ito po'y para sa iyo. Do you believe this? Sabihin mo, God's divine health is flowing in my life. Tagalogin natin. Ang kalusugan ng Diyos ay dumadaloy sa buhay ko. Isa pa, ako ay magaling na. Okay, sino dito ang kanyang mga mahal sa buhay gusto niya maligtas? Ito ang sabi ng Diyos. Ang ganda ng salita kaya binabago natin ang ating identity ayon sa sabi ng Diyos Acts 16 verse 31. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Maniwala sa Panginoong Yesus, manampalataya, ikaw ay maliligtas kasama ng iyong pamilya. Sabihin mo, ako at ang buong pamilya ko, kasama ang pamilya ng asawa ko, kasama ang mga kamag-anak ko, tiyo-tiya ko, mga pamangkin ko, mga apo ko kung meron. Sabi ng isa, mga apo ko kung meron. Silang lahat ay ligtas na. Dahil pangako ng Diyos, kapag naligtas ako, ligtas ang sambahayan ko. Mga lalaki, sabihin mo, and as for me and my house, we will serve the Lord. I don't care kung mayroon ka pang anak na parang hindi naglilingkod sa Diyos. Ito ang sabi ng Panginoon, ito ang salita ng Diyos. Sinabi ni Joshua, nakasulat ito dito, ito'y para din sa atin. Again, mga anak, mga ama, please, sabihin mo, and as for me and my house, we will serve the Lord. Idinideklara ko, ikaw, asawang lalaki, na ang asawa mong babae at ang mga anak mo at ang mga apo mo ay naglilingkod sa Diyos. Lahat sila. Ako'y nagko-confess because God's word is spirit and power, and life and death is in the power of the tongue, and I choose life. Ako'y nagko-confess na ang pag-ibig ay umusbong, dumadami, tumitindi sa pamilya mo. Ang ganda-gandang tingnan ng pamilyang nagmamahalan. Amen ba? Okay, sa finances. Sabi ng Proverbs 10:22, the blessing of the Lord, it make rich and He adds no sorrow with it. Sabihin mo, mga mayayaman, sabihin mo, ako'y mayaman at payaman pa ng payaman.
Pero kahit ako yumamang-yumaman na, sa Diyos pa rin ako umaasa. Hindi sa kayamanan ko. Lahat na hawakan ko, ito man ay negosyo, ito man ay empleyo, o ano man ito, pinagpapala ng Diyos. Nagbubukas ang Diyos ng mga bagong pintuan para sa akin. Ang mga tamang tao ay dadalhin ng Diyos sa buhay ko. Sabi ng Psalms 84 verse 11, "The Lord is a sun and shield. He bestows favor and honor, and no good thing does He withhold from me." Sabihin mo, walang mabubuting bagay ang ipagkakait ng Diyos sa akin. Ibinibigay niya sa akin ang pabor at ang honor. Ito, yung mga nagnanais ng pag-iingat ng Diyos. Psalms chapter 5 verse 12. "For surely, O Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield." Ikaw ay napapalibutan ng pabor. Napapalibutan ka. Ang pabor ng Diyos ang mag-iingat sa iyo sa mga chismis, sa mga criticism, sa mga destructive criticism, sa masamang plano ng kaaway. Ang pabor ng Diyos ang mag-iingat sa iyo. Sabihin mo, ang pabor ng Diyos ang mag-iingat sa akin sa paninirang puri, sa mga chismisan laban sa akin, sa masasamang plano ng kaaway sa akin. Ang pabor ng Diyos ang papalibot sa akin. Let's all stand up, please. Diretso pa tayo ng pagko-confess. We are now activating God's favor. Alam niyo, pag nagsasalita kayo, sabi, parang inuulit lang. Hindi, may nangyayari doon. May nangyayari doon. Grabe ang kapangyarihan ng ating salita. Kahit demonyo sumusunod eh. Tuwang-tuwa ang 70. Kahit po ang mga demonyo sumusunod sa amin. Ay, oo. Pero huwag kang magsalita, hindi susunod yun. Sabihin mo, I am blessed. I am favored. Napakatindi ng pabor ng Diyos sa akin. Saan man ako mapadako, ang pabor ng Diyos at ang pabor ng tao ay nakikita ko. Mahal na mahal ako ng Diyos. Pinili niya ako. Iingatan niya ako. Hindi niya ako iiwan. Hindi niya ako pababayaan. He will never reject me. Kung ibinigay na ng Diyos Ama ang kanyang anak, wala nang ipagkakait ang Ama sa akin. I am favored. I am blessed. Mahal na mahal ako ng Diyos. Grabe ang nangyayari sa spiritual. Grabe ang nangyayari sa puso mo. Saan man ako magawi, saan man ako mapunta, kita ko ang pabor ng Diyos. Ramdam ko ang pabor ng Diyos. Ang Diyos nagbukas ng pintuan na dati ay sara. Ang Diyos nagbukas ng maraming pintuan upang padaluyin ang pagpapala sa buhay ko. Ako'y masaya. Napakasaya. Napakaligaya. Dahil sa aking Diyos. Ang mga nangyari sa buhay ko, hindi yun ang magdidikta kung sino ako. Kung ano ang pagtingin ng Diyos sa akin, yun ako. Ang sabi ng Diyos, mahal na mahal niya ako. Ibinigay na niya ang kanyang anak para sa akin. Itutuloy niya hanggang dulo. Iingatan niya ako. Now sabihin mo, lahat na hinahawakan ko'y pinagpapala ng Diyos.
Dumarami ang mga kaibigan ko. Dumarami ang nagmamahal sa akin. I am lovable. Dumarami ang nagmamahal sa akin. I am lovable. Sabihin mo kapatid, ang pera ko parami ng parami. Parami ng parami. Hindi alam ng mga tao, kahit ako'y hindi ko na malaman, pero sobra ang ginagawa ng Diyos sa akin upang ipadama ang kanyang pag-aalaga at pagkalinga. Ako'y payaman ng payaman, palakas ng palakas, pabuti ng pabuti ang aking buhay. Sobrang pag-ibig sa pamilya ko. Kung ikaw ay may asawa, sabihin mo, mahal na mahal ako ng asawa ko. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Kung ikaw ay may anak, sabihin mo, mahal na mahal ako ng anak ko. Kung ikaw ay may biyanan, sabihin mo, mahal na mahal ako ng biyanan ko. Kung ikaw ay may manugang, sabihin mo, mahal na mahal ako ng manugang ko. Now, sabihin mo, mahal na mahal ako ng Diyos ko. Meron akong babasahin sa inyong verse. Sa Numbers. Kindly put it on the... Sabi sa Numbers 14:28. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay. Ako'y buhay. Sabi ng Panginoon. Alam mo kasi, pag tayo nagsasalita, akala natin ang Diyos hindi buhay eh. Akala natin hindi kikilusan ng Diyos ang ating salita eh. Kaya sabi ng Diyos, sabihin mo sa kanila, ako'y buhay. Bantay ko ang kanilang mga imik. Bantay ko ang mga binibitawan ng salita, ako'y buhay. At sabi niya, kung ano ang sinabi ninyo sa aking pandinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo dahil ako'y buhay. Kung ano ang sinabi ninyo sa aking pandinig, and believe me, narinig ito ng Diyos. Iyon ang gagawin ko sa inyo. Now sabihin mo, ako'y anointed, pinili ng Diyos, lingkod ng Diyos. Marami akong inaakay sa pana ng Diyos. Inaalagaan ko sila. Sabihin mo, ako, sabihin mo ang pangalan mo, ay unique. Hindi ko kailangang tumulad sa iba. Bilang ako, mahal na ako ng Diyos. Satisfied ang Diyos sa akin. Alam mo, sabi naman ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, ha, buhay ako, ha. Kung anong sinabi ninyo sa akin pandinig, gayon ang gagawin ko sa inyo. Pwede bang maghanap ka ng kausap? Mag-usap kayo ng medyo ganado. Bakit? Habang nag-uusap kayo, may nakikinig eh. Kayo ba'y nag-uusap na ng talagang pinaririnig ninyo sa iba? Di ba medyo talagang, alam mo? May nakita ka na makakausap? May nakita ka na? Pwede bang mag-uusap kayo? Magchismisan kayo. Pagchismisan ninyo ang magagandang plano ng Diyos sa buhay nyo. Pagchismisan ninyo ang pabor ng Diyos sa inyo. Pagchismisan ninyo ang lahat ng magagandang bagay. Sige, at parinig mo sa Diyos ang pinag-uusapan ninyo. Detalyehin mo. I will give you time. Detalyehin mo. Basta maganda. O yung isa makinig, mamaya yung isa naman. Pati kayo. Huwag niyong palampasin to. Mag-usap kayo ng magagandang bagay. Sabihin mo, pupunta ka sa abroad. Sige. Panahon na para mag-relax. Lahat kayo pupunta sa abroad. Alam niyo yan? Mamamasyal. Hoy, nako! Sige. Magkwentuhan kayo. Sige. Basta magaganda. Sabi, alam niyo, napaka-anointed niyo. Wala akong makausap dito. Sige, parinig mo kay Lord.
Ito, may gagawin tayo. Activating God's favor. Hahanap ka ng 14. Alam mo, nasa isip ko sana 7 pero gusto kong damihan. Kasi 7, perfect number. Ay ginawa kong 14, 2 perfect number yan. Growing in favor. Okay. Ilan ang hahanapin mo? Sasabihin mo, ako'y pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, pabata ng pabata, at dagdagan mo pa kung anong gusto mong sabihin pabor. 14 na tao, go! Pabuti ng pabuti, pabata ng pabata, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal. Sabay-sabay, sabihin mo, ako'y favored! Ako'y favored! Ako'y favor! Tumatanggap ako ng pabor Tumatanggap ako ng pabor. galing sa Diyos Galing sa Diyos. at galing sa tao. Tumatanggap ako ng pag-ibig Tumatanggap ako ng galing sa Diyos, galing sa Diyos! galing sa tao. Galing sa tao! I am favored! I am favor! Now, lahat ng papuri, parangal, ibibigay mo sa Panginoon sa pamamagitan ng napakahabang palakpak. Go! Woo! Walang tigigil! Walang tigigil! Yes! Woo! Lord! Para sa iyo to! Para sa iyo to! Woo! At lahat na favored ay magsabi ng